Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4301. Nang tumingin si Olive sa salamin, napagtanto niyang nawala ng husto ang marka sa kanyang mukha. Naging maliwanag at kumikinang din ang kanyang balat. Kahanga-hanga iyon. Nataranta namang tinitigan ni Olive si Daryl at nagtanong, para sa akin, yung ointment na ginagawa mo nitong mga nakaraang araw. Para matanggal ang marka sa mukha ko. Hindi tanga si Olive. Napagtanto niya na para sa kanya ang lahat ng ginawa ni Daryl nitong mga nakaraang araw. Tama iyan. Ngumiti si Daryl at mariing sumagot, Olive, isa kang mabait na babae. Iniligtas mo ang buhay ko sa kagubatan, at magpapasalamat ako para dito magpakailanman. Ang pagtanggal ng marka sa iyong mukha, ay ang pinakamaliit na magagawa ko para magbayad, bumalik ka. Itinuro ni Daryl ang mga pakete ng gamot sa tabi niya. Ito ang lahat ng mga gamot na ginawa ko. Haluin ang mga ito ng tubig para maging maputing ointment. Sabunan mo ito sa iyong mukha araw-araw sa susunod na 2 linggo, at ang marka sa iyong mukha ay mawawala ng buo. Dart. Naantig si Olive sa mga salita at kilos ni Daryl na naluluha ang mga mata. Wala siyang ibang masabi kundi ang pangalan nito. Tumingin sa kanya si Daryl na may magandang ekspresyon. Olive, ikaw ang magiging pinakamagandang babae sa loob ng sword na sekta ng walang marka. Dapat masaya ka. Bakit ka umiiyak? Dart. Hindi na ito napigilan ni Olive. Itinapon niya ang sarili niya papunta sa mga bisig ni Daryl at sinabing, masyado kang mabait sa akin. Mahigpit na hinawakan ni Olive si Daryl na hindi nalilito gaya ng ginawa niya noong nakaraang araw. Ang tanging mayroon siya para kay Daryl ay pasasalamat at paghanga. Nakahinga ng maluwag si Daryl habang tinapik ng mahina ang balikat ni Olive. Palagi kang parang kapatid sa akin, Olive. Halika na, panasan mo yang luha mo. Hindi ka na magiging maganda kung iiyak ka. At saka, may kailangan pa akong sabihin sa'yo. Aalis ako bukas. Si Daryl ay malungkot at nag-aatubili, ngunit hindi siya maaaring manatili sa sword na sekta magpakailanman. Matagumpay siyang nakagawa ng isang bagong diwata na kaluluwa pagkatapos na tipunin ang kapangyarihan ng Red Lotus Fayette noong nakaraang gabi. Ano? Agad namang binitawan ni Olive si Daryl nang marinig iyon. Tumingin siya sa kanya, natigilan at nanlumo. Aalis ka sa sword na sekta. Ngunit kinuha ka na ni Master bilang isang disipulo. Ngumiti si Daryl, ang pagtanggap sa akin bilang alagad ay pansamantalang pagsasaayos lang namin ng master mo. Hindi ako magiging alagad ng sword na sekta. Natarante si Olive, ngunit nagtanong siya, bakit ganoon? Huminga ng malalim si Daryl at sinabing, hindi ko pa masasabi sa iyo. Pero pangako ko sa iyo, sa susunod na magkita tayo, sasabihin ko sa iyo ang totoo tungkol sa aking pagkatao. So, kailangan mo ring ipangako sa akin na hindi ka iiyak pagkatapos kong umalis. Tandaan mo, may kuya ka na laging mag-aalaga sa'yo at nasa puso ka niya. Okay, tumango si Olive kahit nanlulumo. Tama, natatawang sabi ni Daryl na parang may naisip lang, hindi mo ba nabanggit na humanga ka sa mga teknik ko sa espada? Gusto mo bang matuto? Siyempre, sabi ni Olive habang kumikinang ang mga mata sa excitement. Ang iyong kakayahan ay maihahambing sa Sectmaster. Maging sina Shena at Diego ay hindi may kukumpara sa iyo pagdating sa sword fighting. Ngumiti si Daryl at tumango. Sige, tuturuan kita. Ang sword technique na ito ay tinatawag na Yearn South Sword. Gusto ni Daryl na turuan si Olive ng celestial swordsmanship, ngunit ipinagbabawal iyon sa loob ng sword na sekta. Kaya nagpasya si Daryl na palitan ang pangalan nito. Ang ibig sabihin ng Yearn South ay punanabik para sa Ford South. Curious na itinagilid ni Olive ang kanyang ulo. Anong kakaibang pangalan? Hindi overthink si Olive dahil nag-concentrate siya sa pag-aaral ng mga teknik. Ngumiti si Daryl at sinabing, magmasid. Bawat galaw ay magiging unpredictable. Kinuha niya ang espada sa tabi niya at ikanaway iyon. Napansin ni Olive si Daryl at pinagmamasdan niyang mabuti ang bawat galaw nito. Si Olive ay palaging matalino at puno ng potensyal. Siya ay mahiyain at may kamalayan sa sarili dahil sa patuloy na panunuya sa kanyang pagmamarka sa mukha ng ibang mga disipulo, na nakagambala sa kanya sa pag-aaral ng mga diskarte sa espada. Sa ilalim ng mga turo ni Daryl,
Unti-unting naging mas tiwala si Olive sa kanyang sarili. Para siyang nag-transform sa isang ganap na bagong tao. Hindi inaasahan ni Olive na magiging tanging babaeng swordmaster sa buong Great East sa mga susunod na taon. Kabanata 4302. Ipinasa ni Daryl ang celestial swordsmanship na teknik kay Olive sa loob ng isang araw. Si Olive ay hindi kapani-paniwalang likas na matalino. Natutunan niya ang lahat ng mga galaw sa napakaikling panahon. Lubusan din niyang hinigop at naunawaan ang kakanyahan ng mga pamamaraan. Ito ay kahanga-hanga. Sa ilalim ng pag-aalaga ni Daryl, mahigpit na hinawakan ni Olive ang kanyang espada at ginawa ang huling paggalaw ng pamamaraan. Habang winuwagayway niya ang kanyang espada sa himpapawid, ang mga gitling ng maliwanag, makalangit na ningning ay sumasayaw sa hangin. Tumango si Daryl bilang kasiyahan habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Olive. Gaya ng inaasahan sa isang magaling na trainee, si Olive ay talagang isang henyo dahil natutunan niya ang lahat ng mga diskarte sa celestial swordsmanship sa loob ng isang araw. Dapat ipagmalaki ni Master Ford South habang pinagmamasdan siya mula sa langit, nagpapasalamat na matagumpay na naipasa ang kanyang sword na teknik. Sa wakas ay natapos na ni Olive ang huling paggalaw. Namumula ang kanyang mukha at natatakpan ng mga butil ng pawis. Pagod na ako, sabi niya habang naglalakad papunta sa bench at umupo para makahinga. Tumingin si Olive kay Daryl at excited na nagtanong, "Dart, paano ako?" Nakakamangha. Ngumisi si Daryl at tumango. "Ikaw ay hindi ka pani-paniwalang talino. Pagkatapos ng ilang pagsasanay, naniniwala akong magagawa mong manalo laban kina Shena at Diego sa lalong madaling panahon." Talaga, tuwang-tuwa si Olive. Kung totoo ang sinabi ni Daryl, hindi na niya kailangang mag-alala na mabuli ulit siya sa hinaharap. Tanong ni Olive kay Daryl nang biglang may naisip, "Dart, aalis ka bukas ha?" Tumigil sandali si Daryl at sumagot, "Oo." Nagplano si Daryl na umalis ng gabing iyon dahil marami na siyang nasayang na oras doon. Kahit physically nandoon pa siya, matagal na ang puso at isip niya sa gaya na kontinente. Sinadya niyang nagsinungaling kay Olive para maiwasan itong malungkot sa kanilang poem. Sigh. Mukhang nanlumo si Olive habang tahimik na nakatitig kay Daryl. Kung gayon, babalik ka ba anumang oras sa lalong madaling panahon? Ngumiti si Daryl at inalo siya. Panipi, maniwala tayo sa tadhana. Malapit na tayong magkita. Tiningnan ni Daryl ang damit ni Olive na basang-basa sa pawis at sinabing, "Gabi na. Dapat kang bumalik at magpahinga." 11. Sinundan ng tingin ni Olive si Daryl at tumingin sa sarili niyang damit. Namula ang kanyang mukha nang mapansin niyang basang-basa ang kanyang damit, at ang kanyang mga kurba ay nagpapakita sa pamamagitan nito. "Bakit ganyan ang tingin sa akin ni Dart? Gusto niya ba ako?" Natarante si Olive at kasabay nito ang sari-saring emosyon habang iniisip niya ang sarili. Unti-unting naguguluhan si Olive, habang nakababaw ang ulo. "Sige, babalik ako ngayon. Ipapahatid na kita bukas." Nagmamadali siyang umalis sa eksena. Natawa si Daryl nang umalis si Olive sa kubo na pawid. Magkakrus ang mga binti niya sa lupa. At nagpatuloy sa pangangalap ng kapangyarihan mula sa Red Lotus Fayette. Kahit na siya ay matagumpay na nakakuha ng isang bagong diwata na kaluluwa, ang kapangyarihan ng Pulang Lotus Fayette ay hindi pa lubusang pinagsama. Samantala, sa isang sinaunang kagubatan na may sukat na 100 milya sa pagitan ng Bagong Mundo at hangganan ng Great East. Ang isang fallen maple valley sa loob ng kagubatan ay kilala sa dami ng mga puno ng maple. Dahil ito ay halos panahon ng taglagas, ang buong fallen maple valley ay napuno ng mga dahon ng maple na dahan-daang nagiging dilaw. Tila isang gintong karagatan sa malayo, maganda at kahanga-hanga. Sa kaloob-looban ng Fallen Maple Valley ay isang nakakubli na kuweba ng bundok. Nasa labas mismo ng kuweba ang tila isang pansamantalang kampo. Maraming mga manlilinang ang lumilibot sa kampo, nakasuot ng dark green na gown na may mga berda ng logo ng Five Poison na sekta. Iyon ang pansamantalang kuta ng Five Poison na sekta. Isang buwan na ang nakalipas, pagkatapos ng pananambang ni Kendall K. Schuyler, inilabas niya ito sa palasyo at nakipagtipon sa kanyang mga subordinate. Naabsorb ni Kendall ang masasamang kaluluwang kapangyarihan ni Schuyler, kaya kinailangan niyang maghanap ng lugar na mapagtatagwan. Inutusan ni Kendall ang kanyang mga nasasakupan na maghanap ng isang lugar,
at kalaunan ay nanirahan sila sa Fallen Maple Valley. Bumalik sa kasalukuyang panahon, sa loob ng kuweba. Ang kuweba ay itinayo bilang isang simpleng selda na gawa sa kahoy, at isang lalaki ang nakaupo sa loob ng selda. Nakaputing gown ng lalaki. Mapatla ang kanyang mukha, at wala siyang malay. Si Skylar Blanc iyon. Si Skylar ay walang ideya kung gaano siya katagal sa labas, para siyang nasa napakahabang panaginip. Huminga ng malalim si Skylar nang magising siya mula sa pagkakahimbing. Pagtayo niya ay biglang pumipintig ang ulo niya na para bang malapit ng bumukas. Nang tuluyan na niyang idilat ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang paligid, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Kabanata 4303. Napagtanto ni Skylar na siya ay nakakulong sa loob ng isang selda. Napansin din niyang parang nasa loob ng kuweba ang selda na iyon. Isang taong may payat na figure ang nakaupo sa labas ng mga tabla na gawa sa kahoy, nagmumuni-muni. Ang balingkinitang katawan na matikas na nakakurba ay kay Kendall Jones. Si Kendall ay isang magandang babae. Siya at ang kanyang kapatid na babae, si Lindsay, ay kinoronahan bilang pinakamagagandang kapatid na babae sa Five Poison na sekta. Matapos lumunin ni Kendall ang kaloob-looban ng sinaunang makamandag na alupihan, tila naging mas kaakit-akit siya. Sa sandaling iyon, nakasuot siya ng mahaba at pulang-pula na damit na nagpapakita ng kanyang kaakit-akit na katawan. Kahit sinong lalaki na may kasiyahang masaksihan ay mahihirapang tanggalin ang mga mata sa kanya. Iminulat ni Kendall ang kanyang mga mata at napangiti nang mapansin niyang nagising si Skylar mula sa kanyang pagkakatulog. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa selda na gawa sa kahoy. Binuksan ni Kendall ang selda at tinitigan si Skylar. Sa tono ng pang-iinis, sinabi niya, "Sectmaster, gising ka na. Wag kang maglalakas loob na tawagin akong Sectmaster." Huminga ng malalim si Skylar at nagpatuloy sa malamig na sinabi, "Kendall Jones, wala akong ibang ginawa kundi ang mabuti sa'yo. Hindi ako makapaniwala na tatambangan mo ako at ninakaw mo pa ang power of the Fiend Soul ko. Hinding-hindi magpapatawad si Archfiend Antigonas, ikaw kapag nalaman niya ang tungkol dito." Nag-aapoy ang mga mata ni Skylar sa matinding galit. Gayunpaman, napakahina pa rin niya kahit na nakakatakot. Natawa si Kendall nang maramdaman niya ang galit ni Skylar. Tumingin siya sa kanya at sinabing, "Mahal kong Sectmaster. Talagang naging mabuti ka sa akin, at palagi din akong tapat sa iyo. Alam mo gusto kong patayin si Daryl Darby at ang pamilya Carter, at nangako ka na hahayaan mo akong gawin iyon. Pero paulit-ulit mo itong ipinagpaliban. Kaya naman wala akong ibang pagpipilian." Nagdilim ang mga mata ni Skylar habang mahinahong tumugon, "Dahil umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, wala na akong ibang masasabi sa iyo. Gusto ko lang malaman ang tunay mong intensyon sa paghuli sa akin." Napangiti si Kendall habang kumikinang ang mga mata. "Mahal kong Sectmaster, isa kang bayani. Hindi mo ba alam ang intensyon ko sa paghuli sa iyo?" Nagpatuloy si Kendall habang unti-unting nanlamig ang kanyang tono. "Panipi, ito ay dahil na-absorb ko ang iyong power of the Fiend Soul, at bilang isang mortal na tao, hindi kayang tanggapin ng aking katawan ang ganoong kalakas na enerhiya. Gayunpaman, alam kong may solusyon ka para dyan. Tama ba ako?" Tumingin si Kendall kay Skylar, inaabangan ang kanyang sagot habang umiihip ang hangin sa loob ng kuweba. Natigilan si Skylar at malamig na tumikim bilang tugon. Kendall Jones ang sakam na babae. Ngumiti si Skylar sa pang-aalipusta at sa mga mata ni Kendall. "Kendall Jones, napakawalandiya mo na. Humingi ng tulong sa akin pagkatapos na nakawin ang kapangyarihan ko. Anong klaseng katawa-tawa na daydream ang napuntahan mo?" Sampal. Nanlamig ang mukha ni Kendall nang marinig ang sinabi ni Skylar. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinalo ng malakas na sampal ang mukha niya. Bumagsak si Skylar sa lupa nang may malakas na kalabog. Hindi malakas ang ginawa ni Kendall, ngunit ang power of the Fiend Soul ni Skylar ay ninakaw, kaya naging mahina at walang kapangyarihan ang kanyang katawan. Tahimik na nagmumura si Skylar habang ang galit ay namumuo sa kanyang mga ugat. Sinubukan niyang tumayo ngunit agad niyang napagtanto na wala na siyang lakas. Nilamon ng galit si Skylar. Pagkatapos, naging tawa ito habang dumura, "Kendall Jones, bilang isang subordinate, labis mong hindi iginagalang ang iyong nakatatanda, at ngayon ay humihingi ka ng tulong sa akin. Sa tingin mo ba ay gagana iyon?" Malamig nang umisi si Kendall.
Panipi, huwag muna akong takutin, Skylar Blanc. Sa palagay mo ba ay nasa lugar ka kung saan mayroon kang pagpipilian ngayon? At ano ang mangyayari kung tumanggi akong sabihin sa iyo? Tanong ni Skylar, tumangging sabihin sa akin. Malamig ang mga mata ni Kendall habang niluluwa si Skylar. Tulad ng nabanggit ko, wala kang pagpipilian. Ngunit kung gusto mong makipaglaro sa akin, mas masaya akong gawin iyon sa iyo. Pero bago tayo magsimula, hahayaan kitang matikman ang kapangyarihan ko para malaman mong wala ako dito para magpakatanga. Itinaas ni Kendall ang kanyang braso habang ang isang itim na latigo na gawa sa balat ay dahan-daang umiral sa kanyang kamay. Kabanata 4304. Napuno ng bloodlust ang mga mata ni Kendall habang nakangiti ng masama kay Skylar. Kahit na matagal ka nang kasama sa Five Poison na sekta, sigurado akong hindi mo nakita ang aking sikretong sandata. Ang latigo na iyon ay ginawa gamit ang isang violet scale snake, isang blood scorpion, isang 3 matang centipede, at marami pang mga nakakalason na insekto. Ito ay matigas at matibay, at ito ay nilagyan din ng lason na nakakapagpahusay ng sakit. Sa tingin mo hanggang kailan ka makakatagal? Napangiti si Kendall, at kumikinang ang kanyang mga mata. Napakasamang babae. Nagdilim ang mukha ni Skylar habang naglalaway, hindi ako aabot ng ganoon kung ako sa iyo, Kendall Jones. Masyadong malayo. Hinawakan ni Kendall ang latigo habang nakataas ang sulok ng kanyang mga labi, nakatingin sa kanya ng may paghamak. Nangako ka na aalisin mo si Daryl. Mahigit 1 taon na, hindi mo pa nagagawa. Isa lang akong sangla sa laro mo. Sa tingin mo ba wala akong ideya na ginagamit mo lang ako sa buong oras na ito? Ngayon sabihin mo sa akin, sino ngayon ang sumusobra na? Itinaas ni Kendall ang kanyang latigo sa hangin at ipinatong ito kay Skylar. Latigo. Hinawakan ng latigo ang balat ni Skylar nang tumagos ang dugo sa kanyang damit. Kinagat ni Skylar ang kanyang mga labi nang walang kahit isang ungol, at ang kanyang mga mata ay duguan. Kendall Jones, mas mabuting hayaan mo na ako ngayon. O mamatay ka sa isang kakilabot na kamatayan. Huminga ng malalim si Skylar at malamig na dumura. Natawa si Kendall sa mukha ni Skylar habang malamig na nakatitig sa kanya. Gaya ng inaasahan sa isang inapo ng lahi ng halimaw, na nagbabanta sa akin sa ilalim ng gayong mga kondisyon. Pero, sa tingin mo ba nasa lugar ka ngayon para makipag-ayos sa akin? Dapat kang sumuko at sabihin sa akin kung paano ko pagsasamahin ang kapangyarihan ng Fin Soul at ililigtas ang iyong sarili sa anumang sakit. Matigas na umungol si Skylar nang walang sabi-sabi. Napakatigas ng ulo. Pakiramdam ni Kendall ay parang pinagtawanan siya. Puno ng galit, itinaas niya muli ang kanyang mga kamay, iwinagayway ang latigo sa langit, at inilapag ito sa katawan ni Skylar. Paulit-ulit na dama po ang latigo sa kanyang katawan, na gumagawa ng malutong at basang tunog. Kinagat ni Skylar ang kanyang labi at sinubukang pigilan ito noong una. Hindi na niya nakayanan at kalaunan ay sumigaw, Kendall Jones, hinding-hindi kita mapapatawad. Arg! Higit pa riyan ang gusto niyang sabihin, ngunit hindi siya pinayagan ng mahina niyang katawan habang lumalala ang sakit. Maya-maya, hinimati si Skylar sa sakit. Napagod din si Kendall. Itinapon niya ang latigo, puno ng galit ang mukha niya. Pinandilatan niya ang walang malay na si Skylar at walang ibang nararamdaman kundi galit. Napakatigas ng ulo. Tumanggi siyang sumuko kahit sa sobrang sakit. Sect Master. Nakaramdam ng pagkadismaya si Kendall nang tumakbo ang isang disipulo sa kanya nang nagmamadali at nagsalita, "Nako, hindi. Ano ang nangyayari?" Si Kendall ay nasa bulok na kalooban at pinagalitan ang alagad na lumapit sa kanya. "Huminahon ka, hindi ito ang uri ng pag-uugali na dapat taglayin ng isang disipulo ng 5 Poison Sect." Huminga ng malalim si Kendall at sinabing, "Ilabas mo na yan." Ano ba talaga ang nangyari? Napabuntong hininga ang disipulo at sinabing, "Nalaman ko lang na nilusob ng New World Army ang North Mona Royal City, at namatay si Lord Kenny Bread sa labanan." Ano? Natigilan si Kendall at napabuntong hininga, sino ang may gawa nito? Ito ay ang dating prinsesa ng Bagong Mundo, si Yvette Lane. Pagkatapos niyang patayin si Lord Kenny Bread, siya ay nakoronahan bilang Empress, nagmamadaling sabi ng alagad. Yvette Lane. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Kendall habang umaagos ang galit sa kanyang mga ugat. Yvette ang babae ni Daryl.
Ngayong naging New World's Empress na siya, wala na itong maidudulot sa akin, naisip ni Kendall. Patuloy na sabi ni Kendall, kahit na, bakit ka nagmamadali? Pinunasan ng disipulo ang mga butil ng pawi sa kanyang mukha habang sinabi niya, pagkatapos na maging Empress si Yvette, hinahanap ka na niya. Sa pagkakaintindi ko, ang buong North Mona Royal City at ang New World ay nagbigay ng warrant para sa atin, ang 5 sekta ng lason. Napatingin ang mga alagad kay Kendall. Sect Master, ang kasalukuyang lokasyon natin, ang Fallen Maple Valley, ay nasa New World border. Okay lang na dito tayo pansamantalang magkampo, pero hindi tayo dapat magtagal. Kabanata 4305. Humihingal si Kendall bilang tugon at tahimik na tumango ng hindi nagpapatalo. Tama ang sinabi ng alagad. Hindi magandang ideya para sa 5 Poison na sekta na manatili ng matagal. Sa Fallen Maple Valley, si Kendall ay hindi natatakot sa New World Army, at hindi rin siya natatakot kay Yvette. Gayunpaman, hindi niya lubusang pinagsama ang power of the Fiend Soul. Kung malantad ang kanilang kinaroroonan, ito ay magiging mahirap para sa kanya. Itinuro ni Kendall si Skyler na walang malay sa lupa, at sinabing, kumuha ka ng 200 na mga elite para manatili dito sa tabi ko. Ang iba sa inyo ay umalis kaagad papuntang Great East. Nais ding umalis ni Kendall, ngunit dahil hindi niya lubusang pinagsama ang kapangyarihan ng Fiend Soul, ang kanyang katawan ay napagod sa kanya. Nagpasya siyang manatili at subukang pagsamahin ito. Oo, Sect Master. Inutusan ng disipulo ang ilang lalaki na paalisin si Skyler sa kuweba. Pagkalipas ng ilang minuto, libu-libong mga disipulo ng 5 Poison na sekta ang umalis sa Fallen Maple Valley at lumipat patungo sa Great East kasama si Skyler. Ang 200 na mga elite ay nanatili sa kampo na nagbabantay sa kuweba. Nasa loob ng kuweba si Kendall at sinubukang pagsamahin muli ang kapangyarihan. Maya-maya, napakunot-noo si Kendall ng bakas sa kanyang magandang mukha ang pagkabalisa. Hindi ito gumana. Ang kapangyarihan ng Fiend Soul ay matibay at kakaiba. Kung susundin niya ang tradisyonal na paraan, hindi ito gagana. Habang si Kendall ay natupok sa pagkabigo, isang dumadagandong na tunog ang nagmula sa labas ng kuweba. Ang pansamantalang tarangkahan sa labas ng kampo ay bumukas mula sa parehong panginginig ng boses. Ang malakas na ingay na iyon ay dumagundong sa kuweba at nagdulot ng lindol. Nagulat si Kendall at nanigas sa pwesto. Ano ang nangyayari? Tumayo si Kendall at tumakbo palabas para tingnan. Sinong matapang na tao ang dumating na naghahanap ng gulo sa kampo ng 5 Poison na sekta? Napabuntong hininga si Kendall nang itayo ang kanyang paa sa labas at nakita ang eksena sa kanyang harapan. Daan-daan at libu-libong New World Army ang nakapalibot sa kampo. Isang payat at magandang babae ang naka-hover sa gitna ng hangin sa itaas ng tropa. Nakasuot siya ng mahaba at gininto ang gown mukhang matikas at matikas. Malakas ang aura na ibinubuga niya. Ang magandang babaeng iyon ay walang iba kundi si Yvette Lane. Lumipat ang mukha ni Kendall nang mapagtantong si Yvette iyon. Ilang sandali lang ang nakalipas, nabanggit ng kanyang alagad si Yvette. Hindi siya makapaniwala na nakarating siya ng ganoon kabilis. Gayunpaman, ang Fallen Maple Valley ay isang nakakubli na lokasyon. Paano niya nagawang malaman ito ng ganoon kabilis? Hindi alam ni Kendall na nagkataon lang na naroon si Yvette. Nakita ng New World Army ang isang disipulo mula sa 5 Poison na sekta 2 oras lang ang nakalipas. Gayunpaman, wala silang ginawa sa kanya bago ito iulat kay Yvette. Nagpasya siyang buntot sa kanila ang alagad at sinundan siya hanggang doon. Kendall Jones. Pinandilatan ni Yvette si Kendall at mahinahong sinabi, kanina pa. Naramdaman ni Kendall ang malakas na aura ni Yvette at napabuntong hininga ito habang nakangiti. Tama, matagal na. Balita ko kinoronahan ka na bilang New World's Empress. Masaya talaga ako para sa'yo. Nag-iisip lang ako ng paraan para batiin ka. Hindi ako makapaniwala na nandito ka ngayon. Panipi, tiningnan ni Kendall ang gulo sa kanyang harapan at nagtanong, kamahalan, bakit ka naparito upang 11 sirain ang kampo ng 5 sekta ng lason? Wala akong away sa iyo. Nagpapakita lang ng kagandahang loob si Kendall kay Yvette dahil nararamdaman niya ang power of the Fiend Soul ni Yvette. Kailangang mag-ingat si Kendall. Higit pa rito, 200 na mga elite ng 5 Poison sect lang ang kasama ni Kendall, habang si Yvette ay may daan-daan at libu-libong sundalo.
Walang saysay na maghanap ng gulo kung ganoon. Kailangan niyang gumawa ng paraan para pigilan siya. Itigil na yang kahibangan. Matigas ang mukha ni Yvette habang malamig na nagsalita. Kendall Jones, alam kong inatake mo si Skyler at nahuli. Nasaan siya? Hindi kailanman nagustuhan ni Yvette si Kendall, kaya ayaw niyang mag-aksaya pa ng oras. Skyler Blanc. Kunwaring nabigla si Kendall sa narinig at sinabing, matagal ko na siyang hindi nakikita. Bakit ko siya sasalakayin? Payo ko sa iyo na huwag makinig sa mga chismis na iyon. Nagdilim ang mukha ni Yvette sa isang iglap. 2. B. Continued.